naman po. And today we are reminded it's a new month for all of us, and naniniwala tayo itong buwan na to is a blessed month for everybody. Amen! Sabi mo, blessed! Ayan, can you just greet one another? Blessed! Praise the Lord. We are so blessed. And in addition to that, the promises of God that is so good, wonderful, and great. Come on, do you believe the promises of God in your life? Sabay-sabay tayo ipahayag ang pangako ng Panginoon. Come on, everybody. God will bless all the works of my hands. I will lend to many nations, but will borrow from none. The Lord will make me the head, not the tail, always at the top, never at the bottom. Amen. No weapon formed against me will succeed. I will silence every voice raised against me. These benefits I will enjoy. My vindication comes from the Lord. I will flourish like a palm tree and grow strong like the cedars of Lebanon. Even in old age, we will still produce fruit. We will remain vital and green. I will taste and see that the Lord is good. Bless the one who takes refuge in Him. With long life, I will be satisfied. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will live in your presence forever, Lord. I am blessed with every spiritual blessings in the heavenly places in Christ Jesus. God will restore my health. He will heal my wounds. For by the stripes of Jesus Christ, I am healed. I receive it in Jesus' name. Prayer. Father, we just want to thank you for this new month that you are giving us. Kaya Lord, may mga bagong bagay na hinahanda ka sa amin, Panginoon. We will have new experiences, Father. We will have new testimonies, Father. We thank you for this new month that you have given us. We declare and we receive and believe that this will be a blessed month, Lord. More blessed than the last month, Father. Kami lahat ay mag-awit, nagpupuri, nagpapasalamat sapagkat alam namin ang mga pagpapala mo'y nakahanda sa aming mga buhay. And today, Father, as we come to your presence, Lord, punuin mo po kami ng iyong kagalakan. Punuin mo kami ng kapayapaan na mag-iingat sa aming mga puso na ngayong buwan hindi kami mag-aalala, hindi kami manglangamba, sapagkat ang Diyos na makapangyarihan ang may hawak ng aming mga buhay. Lord, salamat, umaasa kami sa pagkilos mo ngayong buwan. Umaasa kami, Lord, sa pagpapala mo ngayong buwan. Ang iyong kamay na makapangyarihan ang aalalay sa amin, ang magliligtas sa amin. Nagsasamahan mo kami, Lord, saan mo kami magpunta. Lord, maraming salamat, O Diyos, and today, we just want to give you the praise, all the glory and honor. Receive it, Father, in the mighty name of Jesus Christ. Come on, everybody, shout! Amen! Pruning nga naman ang Panginoon sa kanyang mga pangako. Amen. Let's continue to praise our Lord. Hallelujah. All your promises will let go away. All your promises will let go away. Praise the Lord. Surrender my life to your ways. I will live on this to obey. Jesus, my heart has been changed by you.
let go of me. All your promises will 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 let go of me. Mga kapatid, nakakaramdam ba tayo ng bigat ngayon sa puso natin? Nakakaramdam ba tayo ng takot ngayon? Nakakaramdam ba tayo ng kakulangan sa ating buhay? Kapatid, lapit lang tayo sa Lord. Manalangin tayo, manampalataya, na kaya tayong alisin ni Lord sa ganyang sitwasyon. Amen. God is everything. All we need is God. Yung presensya ni Lord ang sobrang amazing and powerful. He will never leave us when we are in trouble. He watches, takes care of us. He loves us unconditionally. At kaya ni Lord ibigay sa atin ang mga kailangan natin. Sabi sa Psalm 16:5, You, Lord, are all I have, and you give me all I need. My future is in your hands. Amen. Ipagkatiwala na natin sa Lord ang lahat. All we need is God. All we need is you, Lord. Hallelujah. Source Lord.
Yes, Lord. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. Yes. All I need is you, Lord. Is you, Lord. Before we partake of the Lord's Supper, let us join in a word of prayer. A prayer that will acknowledge that we need the Lord in our life. A prayer that surrenders your life to God. And we encourage you to join us in this prayer. Galing po sa ating puso, tayo'y manalangin bago tayo magsalo-salo sa tinapay at inumin ito. Sabayin niyo po ako, Panginoong Jesus. Ikaw lang ang aking kailangan sa buhay. Patawarin niyo po ako sa akong makasalanan. Pinagsisisihan ko na ang lahat. Binubuksan ko ang puso ko at tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 1 Corinthians 11, For I received from the Lord what I also passed unto you. The Lord Jesus, on the night that He was betrayed, He took bread, and we had given thanks. He broke it and said, This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. Lift up the bread. Father, we thank you for your promises are faithful and true. Lord, ang mga pangako mo sa amin, panghahawakan namin. Hindi namin bibitawan ito, Lord, sapagkat ang nangako ay tapat at maaasahan. Kaya, Panginoon, sa iyong mga latay, tinatanggap namin ang mga kagalingan. Kagalingan sa aming mga pisikal na katawan. Kagalingan sa aming mental na pag-iisip, sa aming emotion, at maging spiritual na kagalingan. Panginoon, totoo ang iyong salita
tapat at maaasahan. Kaya Lord, ngayong oras na ito, sa pagtanggap po namin ang tinapay na ito, pinagagaling mo lahat ng sakit namin. Lahat ng mga disease, virus, bacteria, infection, cancer, bukol. Lord, pinagagaling mo na kami. Nililinis mo na kami, Panginoon, sa lahat ng sakit na yan. Espiritu ng panghihina, espiritu ng sakit ay lalayas sa pangalan ni Jesus. Tinatanggap namin ang kagalingan sa iyong mga lakay. Lahat ng tumanggap, magsabi ng amen. In the same way, after supper, he took the cup and saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this, and whenever you drink it, in remembrance of me. Whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Lord, this reminds us that we are people who are forgiven. Kami ay mga pinatawad mo na at pinalaya na. This cup, Lord, reminds us that our sins are already paid on the cross. Hindi na namin pagdudusahan pa. Hindi na kami parurusahan pa dahil sa aming mga sala. Sapagkat ang iyong banal na dugo ay ibinuhos at ibinayad at ang kabayaran ay sapat na. Kaya Panginoon, salamat po. Nagpapaalala ito sa amin ng ginawa ng dugo ng tupa sa lumang tipan. Kung paano ito ay nag-ingat at nagprotekta sa mga panganay, Panginoon. At hindi sila pinasok ng mamamatay, ng destroyer, Panginoon, at sila ay naligtas. Kaya Lord, higit pa sa dugo ng tupa, ang aming Panginoon Jesucristo. Higit pa ron ang iyong banal na dugo. Kaya Lord, kaya mo kami ingatan buong buhay namin magpakailanman. Sa kapangyarihan ng banal na dugo, kami ay iingatan o proteksyonan, gagabayan, laban sa mga salot, laban sa mga sumpa, laban sa masama, laban sa gawa ng kaaway. Kaya Panginoon, tinataas namin ito, nagpapasalamat kami sa paglilinis ng iyong banal na dugo. Salamat dahil kami pinatawad na. At sa kapangyarihan din ng banal na dugo, kami ay bago ng nilalang. Ang mga kasalanan namin ay binayaran mo na sa pangalan ni Jesus. Tayo po'y manalangin. Let's close our eyes and lift up our heads to heaven. Father, we thank you. We are starting this month reminded that we are already forgiven. Pinapaalala mo sa amin na pinatawad na kami, Panginoon. Kaya hindi na kami mabubuhay pa sa nakaraan, sapagkat kami ay binigyan mo ng bagong pagkatao. Kami ngayon ay tinawag mong mga tunay na anak ng Diyos. Kaya Panginoon, maraming salamat po, for we are your children. And your children will celebrate because our Father is good. Our Father is great. Our Father will bless us. Our Father has already been healed us, Lord. Thank you, Father. And Lord, we just want to bless and thank you for this wonderful moment. Lord, hindi lang kami nandito para manood. Kami nandito para mag-celebrate. At ang kagalakan mo, Lord, nasa aming puso. Ang kagalakan ang magpapalakas sa amin. Ang magbibigay sa amin ng pananampalataya na magpatuloy kahit may mga haharaping pagsubok. The joy of the Lord is our strength. Lord, continue to fill us with your joy as we celebrate your salvation in our life, as we celebrate your forgiveness, as we celebrate your redemption in mankind, Father. We thank you. We celebrate you, Jesus. Everybody shout to the Lord, hallelujah. Amen. Come on, celebrate the Lord. Praise God.
thank you, Lord. Salamat sa ating Panginoon. Let's welcome the Burmans by remembering the word of the Lord. In Psalm chapter 77, verse 11, parang convenience store, no? Every time na may baka pangangailangan tayo, yung word ni Lord ang pwede nating panghawakan, mga kapatid. Sabi dun sa word ni Lord, I will remember the works of the Lord. I will remember thy wonders. Oh, mga kapatid. Kaya this Burmans, mga kapatid, gusto ni Lord, let's remember His word. Let's remember His works. Let's remember His wonder, mga kapatid. Kaya thank you, Lord, and always remember, mga kapatid, we have the brothers and sisters in Christ. Ano man ang pinagdadaanan natin, handa silang mag-encourage, handa silang tumulong. Kaya naman, let's share the love. Let's remember the goodness of the Lord in the life of our brothers and sisters. Why don't we go around, let's greet one another. Sa mga pangyarihang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya hindi ko na papatagalin pa. Let's call on Sister Lola. Lord, good afternoon po sa inyong mga kapatid. Good afternoon sa ating Panginoon. Gusto lang buong bahagi ng inyong lingkod ang mga pangyayari sa buhay na magnanay. Mapagpalang araw po mga kapatid. Good afternoon po! Ayan. Nais ko lang pong magbahagi ng kabutihan ng ating Panginoon sa buhay namin magnanay. Back in 2021, pandemic days po yun, ako ay natagpuan ni Lord sa pamamagitan ng ating gwapong-gwapong kapatid na si Brother Yuan. Sabi niya, gwapo daw siya. Nakakapakinig na ako na ng mga online prayer meetings and online services. Nakisuko ko ang aking sarili na gagawin si Kristo sa aking buhay. Ramdam na ramdam ko ang presensya at pagdalaw ng Panginoon sa aking buhay. At syempre, gusto kong ibahagi ang experience ko at umaasa ako at nananalangin para sa salvation na nag-iisa kong anak na si Ruth. Noong mga panahon na yun, magkalayo buhay ng nanay, ako ay narito sa Cavite, siya naman po nasa Manila, and she was suffering from severe depression with suicidal attempts.
Bilang isang ina, napakasakit makita ng nag-iisang anak na nagkakaganoon. Pag tinatanong ko naman siya, hindi naman siya nagsasabi ko ano yung problema niya. Dahil sa pagkakilala ko sa anak ko, magigising siya at gusto sinasarili lang yung mga problema. Napakasakit na makita na umaasa siya sa makamundong bagay, maibisan lang ang kanyang mga problema. Naging alcoholic po siya. Araw-araw nagiinom, naninigarilyo, nakikipagrelasyon sa kapwa babae. Bilang isang ina, isinuko ko na sa Panginoon si Ruth dahil alam ko na hindi ko kaya sa sarili ko lakasan at ang pag-asa ko ay sa Panginoon na talaga para mabago ang sitwasyon namin. Sabi sa mga awit 34:6, tumawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iligtas sa hirap at dusa. Amen? At napakabuti ng Panginoon dahil tumugon na siya sa aking panalangin. Si Ruth ay bumalik na sa piling ko at tumira na kami sa isang bubong dito sa Cavite at unti-unti ko na po siyang sinishare ng mga words of God. Sabay na rin po kami nanonood ng mga OPM at sinama ko na rin siya sa church para makilala niya yung ating mga kapatid. Nakita ko sa puso na ni Ruth na gusto niya mag-serve at gusto rin niyang magbago tulad ko. Ngunit may mga strongholds talaga siya na hindi talaga niya mabitawan. Unti-unti, nag-open siya sa akin ng kanyang problema na siya ay may pagkakautang na tantarang 700,000 pesos. Ako po ay sobrang nagulat sa laki ng halaga ng utang niya. Nakakatanggap na rin po kami ng mga death threats na kapag hindi po daw siya nagbayad, madadamay po ang buong pamilya. Nakita ko yung pagod ng aking anak para mabayaran ang kanyang utang. 3 po yung naging trabaho niya na halos hindi na po siya natutulog. Lumapit na rin po ako kanino na baka sakaling matulungan siya. Pati yung mga best friend ko, matataling ng kaibigan, pumangging magpahiram ng pera sa akin. Hindi ko maintindihan ang kaganapan noon at alam kong wala akong maitutulong sa anak ko kundi ang ipanalangin siya at iparamdam na nandito lang ako palagi sa tabi niya kahit ano ang mangyari. At si Ruth ay nahiwalay sa karelasyon niya noon. Kilala niyo po yun? Uy, love ko yun. Pinatawad ko na siya. At bumalik na siya dun sa pamilya niya. Yung 700,000 pesos na utang niya ay utang pala ng ex niya. Kaya hindi maintindihan ni Ruth. Bago sila maghiwalay, inuunan niya lahat ng utang niya na nakapangalan sa kanya. Normally, si Ruth, inuunan niya yung girlfriend niya. Sobrang sakit na dinanas ng anak ko nung panahon na yun. Araw-araw umiiyak, wala akong magawa kundi yakapin siya, iparamdam na hindi ko siya iiwan. Kahit salat sa buhay at may mga binabayaran, sa patuloy na pakikinig namin sa buhay na salita ng Diyos, patuloy kaming naniwala at sumunod sa pagtatides at pagtatanim ng binhi. May mga times na nag-hesitate kami na magbigay. Magbayad ng utang o mag-tides. So, magbayad ba ako o magtatides ako? Magtatides ako o magbabayad ako? Pero sa tulong ng Holy Spirit, pinili namin sundin si Lord at bigay ang 10% sa Kanya. Kung iisipin, sumunod man kami o hindi, may utang pa rin kami. Kaya mas pinili lang natin na sumunod at magtiwala sa Diyos. Kasi ang pangako niya, Mateo 6:33, kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at sumunod sa Kanyang kalooban. At ibibigay niya ang lahat ng inyong pangangailangan. Amen! At totoo nga, proven and tested. Ibang klase talaga ang comfort ni Lord. After ng sakit na dinanas ni Ruth noon, isang iglap, pinalaya kami sa sitwasyon na hindi namin maalisan. Sa isang iglap, yung pinoproblema namin yon, almost 1 million pesos.
Pinalaya kami ni Lord. Zero utang. Ginawa kami utang-free ni Lord. Glory to God. Hallelujah. Grabe talaga si Lord. Sabi nga sa mga awit 55 verse 22, ilaga kay Yahweh iyong suliranin. Aalalayan ka at ipagtatanggol rin ang taong mag-uwid, hindi niya bibigwid. Amen! At unti-unti, nakikita ko na yung pagbago sa buhay ng anak ko. Nagsimula na siyang magpagamit kay Lord sa mga gawain at simbahan. At eto, nagpapaligaw na rin po siya sa lalaki. Wala namang iba, kasi isa lang yun eh. Baka may madagdag, baka may kilala kayo mo. Baka may kilala ko. Ayan. Sa patuloy na pagsunod namin kay Lord, sa patuloy na pagbabago, at patuloy na pagpapagamit, at patuloy na pananalangin, kumikilos talaga ang kamay ng Panginoon. Yung tatlong trabaho ni Ruth, pinalita ni Lord ng isang trabaho lang na sasapat sa lahat ng pangangailangan namin. Grabe talaga si Lord, no? Yung dating service namin ng motor, in-upgrade ni Lord ng kotse. Glory to God! Sabi sa 1 Peter 5:6-7, humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, so that at the proper time, He may exalt you, casting all your anxieties to Him, because He cares for you. Amen. Totoo nga na kapag ang Panginoon ang pinakilos mo sa buhay mo, at sa Panginoon kaasa, siya mismo ang ayos ng buhay mo. Yung akala mo imposible, imposible sa Lord. Kaya ang encouragement sa atin, magtiwala tayo sa Diyos, sumunod tayo sa Kanya, i-honor natin si Lord sa finances natin, at hintayin mo, makikita mo ang pag-angat at pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Tayo ba ay mga may pagkakautang? Ayan. Ito ang susi ng sa pagpapalang sagana para makalaya tayo dito. Ang pagsunod sa Diyos, tulad ng kanyang pangako sa Malakay 3:10, pero ngayon, hinahamon ko kayong subukan niyo ako, ang Panginoong makapangyarihan, dalhin niyo ng buo ang inyong ikapo sa bodega ng templo upang may pagkain ng aking templo. Kapag ginawa ninyo ito, padadalhan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ang sobra-sobrang pagpapala. Ibinabalik ko sa Diyos ang lahat ng papuri, pagsamba sa pangalan ni Jesus. All glory belongs to our God. Amen! Amen! Malaki man ang pagkakautang, pero may mas malaking Diyos at makapangyarihan. Lunod man sa pagkakautang, pero hindi naman lubog, mga kapatid. Kaya may pag-asa pa. Hindi mahuli ang lahat. And now, as we enter in the last quarter of the year 2024, sabihin mo, magpakatatag yan. Last quarter na, mga kapatid. Gusto ko lang kamustahin. Kung last quarter na ngayon, balikan natin yung January. Yung excited tayo, nag-set tayo ng goal. Ano yung mga goal na sinet natin last January? Gusto mo marinig mga kapatid? Meron dyan yung talagang, alam mo yung 2024, makikita nyo, makakayat na. Tingnan natin. Kamusta natin yung mga nag-goal ng gano'n? Tingnan na natin. May progress na ba? Kamusta mga kapatid? Okay, working in progress. Thank you, Lord. Kaya ba? Sino dito yung nag-goal talaga na itong 2024 magkakaroon ako ng sarili kong negosyo? Kahit na meron akong trabaho, meron akong negosyo. Thank you, Lord, di ba? Kamusta na? Kamusta na? May progress ba, mga kapatid? Amen? Thank you, Lord, di ba? Para dun sa iba. Parang walang nangyayari sa akin. Gusto kong tumiglo pa. Sino dito yung nag-goal siya noong January? Excited na excited siya? In spiritual goal naman? Ako ng Bible. Nakaplano na yan. January, February, March, nakaplot na yan. Kamusta naman? Okay pa ba? Kamusta na? Ako, bubiglang kinantok. Grabe yung pagkakahikap ng isa. Parang iba, gusto ko lumabas. Ano ba? Mag-journal ako. Okay, mag-i-invite ako. Itong 2024, hindi ako papayag na yung buong pamilya ko nakasama ko dito sa church. Amen?
Praise God sa buhay ni Sister Patricia. Thank you, Lord. Na-invite niya ang kanyang buong sambahayan ngayon. First time we are welcome here, Jesus County Church. Glory to God. Salamat sa ating Panginoon. Marami lang tayong sinet na goal, mga kapatid. Alam natin, behind our mind, meron tayong mga goal na hindi pa rin natutupad. Hindi pa rin nauumpisahan. Wala pa rin tayong actions na tinatake. Bakit? Isa sa mga dahilan, we are so distracted. Tingnan mo yung katabi mo, nakikipagkwentuhan. Diba? Distracted talaga. Hindi nakafocus sa word ni Lord. Hindi nakafocus. Tingnan mo. At alam niyo ba yung mga dahilan kung bakit tayo nadidistract? Kung bakit hindi natin nagagawa yung mga pinapagawa ni Lord? Lalo na ngayong year 2024, kamusta na? Last quarter na si Sven, kailangan natin humabol. Ano ba yung mga nagkukos para ma-distract tayo? Number one, pwede mag-cause yung mga nakikita natin. Tingin sa paligid. Ayan, yung mga nakikita natin sa social media pa lang, pag-browse mo, dahil mong nakikita, nadidistract na eh. Promise, magbabasa na ako ng Bible, isang browse na, hanggang sunod na yung reels, diba? Hanggang hindi ka na makagalaw. Na-paralyze ka doon, kaka-analyze ng mga nakikita mo. Diba? Nakikita mo yung anak mo, may sakit. Nagkakaroon ng fear na nakakapaghinder sa atin para ipagpatuloy yung pinapagawa ni Lord. Ano pa? Yung mga naririnig natin. Diba? Isa ito sa mga nagdi-discourage kami, mga bulong ng kaaway. Naririnig natin dun sa mga kasama natin sa bahay. Kapag church ng church, wala namang nangyayari sa'yo eh. Diba? Yung naririnig sa natin, nakaka-apekto din dun sa mga pang-araw-araw na pinapagawa sa atin ni Lord. Diba narinig ko nga kanina, dati, ang sigaw ng church, Amen! Ngayon, pina-shortcut na lang, diba? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang distracted. Hindi lahat ng naririnig mo, gagayahin mo. Focus. Amen! Huwag kang shortcutin. Okay? Nasa church tayo, amen. Yes and amen tayo. Thank you, Lord. Isa pang marinig ko yan, ha? Hindi lang yun, mga kapatid. Nakikita, naririnig, nararamdaman natin, diba? Yung nasabi natin, feeling ko kasi parang hindi naman ako na-appreciate bilang servant dito sa church. Ayos ako ng ayos na upang, ginugulo din. Tapos namimili pa ng sarili mo, pagdating na sa atin, kala mo, kaya talaga yung upuan, o ako nakaupo dito. Diba? Feeling ko yung, sabi lang, yung naririnig natin o pakiramdam natin, feeling ko, kapatid, sinungaling yung nararamdaman mo. Huwag tayo laging nagbe-base dun sa feelings natin. Kasi sinungaling yung puso, di ba? Yung iba kasi nakakanta, di ba? Ano ba itong nadarama? O shucks, ito ba yung pag-ibig na, di ba? Yung iba sinayaw pa eh, di ba? Hanggang sa sayaw, kalma, kakabinin niya yan, di ba? Na sumusunod kayo dun sa nararamdaman nyo, nadidistract tuloy kayo. Wala sa focus, di ba? Ano ba, last mga kapatid? Ito yung ilan lamang dun sa mga nakakapagpabagal, nakakapaghinder, bakit hindi natin na-achieve yung goal na pinapagawa sa atin ni Lord. Yung mga kasama natin, lagi. Yung mga friends natin. Di ba? Minsan, aminin natin, hindi naman madalas. Yung katabi mo, distraction yan. Hindi naman ang katabi mo. Sabi mo, hindi ikaw yun. Yan yung nasa labas yun, yung wala kayo, yung mga unbeliever yun. Okay? So, yung mga nakakasama natin, piliin din natin. Meron akong sinunod, pero bakit meron ng bagal-bagal? Hindi ko nasisimulan yung sinet ko na goal na 2024. Bakit? Distracted. Wala sa focus. Alam niyo ba ng 2004, ayon sa pag-aaral, meron 2.5 minutes ang mga tao para makapag-focus siya sa pakikinig at panonood. Pero because of devices, because of social media, dahil sa mga influence, dahil sa mga nakikita natin, naririnig, nararamdaman, alam niyo ba, nakakalungkot, 45 seconds na lang ang tinatagal ng mga tao na nakapokus siya sa iyo. Kaya intindi mo kung bakit hindi siya nakapokus sa iyo. Okay? 45 seconds na lang. Pero salamat sa ating Panginoon. Dahil kahit na tayo ay nabubuhay
dito sa mundo na alam mo yun, sa society na wala tayong focus, di natin namamalayan, umaandar na yung oras, last quarter na, wala pa rin tayong nagagawa. Pero may bagong season. May bagong season na pinapaalala sa atin ng ating Panginoon. At dahil meron tayong mapagmahal na Diyos, mahabagin na Diyos, at naiintindihan niya ang ating pinagdadaanan, mga kapatid. This last quarter, gusto tayong i-remind ng ating Panginoon. At ito yung salita ng ating Panginoon na pangahawakan natin itong last quarter ng 2024. At sabi sa word ni Lord in Colossians chapter 3, verse 2, set your mind. Sabihin mo sa tabi mo, keep focus habitually on the things above, the heavenly things, not on the things that are on earth, which have only temporal value, mga kapatid. Ito yung kulang natin. Kailangan natin mag-focus. Eh, hindi pa huli ang lahat. This last quarter, mga kapatid, our Heavenly Father, yung ating makapangyarihang Diyos, He wants us to renew, to realign, to reset our focus on Him. Kaya this month of September, as we enter the last quarter, mga kapatid, let's expect, mga kapatid, that itong month na to will be a spiritual focus sa bawat isa sa atin. Kaya kung naniniwala, Lord, gusto ko ng focus, sumasawa na ako sa mga distraction na nagpipigil sa akin para magawa ko yung pinapagawa ng ating Panginoon. This month of September, panghawakan natin. This is the month of spiritual focus. Keep on focus, mga kapatid, in the midst. Focus on Christ in the midst of crisis. Focus on His presence in the midst of the problems. Focus tayo sa Savior natin in the midst of the storm. Keep focus kay Jesus, mga kapatid. At ganun din sa ating obedience sa Kanya, mga kapatid. Sa ating pagsunod sa ating Panginoon, hindi lang one time, hindi lang panandalian, kundi tuloy-tuloy. Focus! Focus ka dun sa goal mo. Diba? Sabi kahit na gaano katalino ang isang tao, pag wala siyang direction, wala siyang focus, wala siyang magagawa. Ganun din tayo, lalo na mga anak ni Lord. Kailangan meron tayong target, meron tayong focus, maging sa spiritual na buhay natin, maging sa ating obedience sa ating Panginoon. Kailangan tuloy-tuloy. Ang isang magnifying glass, pag tinutok mo sa araw, ito na-impay. Di kaya wala ng fire, dahil hindi ka na nakatutok. Kaya wala ng fire, hindi na nakatuon ang ating paningin sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, let's open our mind, let's open our heart. This is the time para tayo ay mag-focus dun sa pinapagawa ng ating Panginoon. Spiritual focus sa ating pagsunod sa Kanya, mga kapatid. Kaya mga kapatid, tuloy-tuloy tayo. Stay focused. Get focused sa ating Panginoon. At bilang pagsunod sa Kanya, taas na natin yung ating mga pagbibigay, yung ating mga igapo. Magtuloy-tuloy tayo sa pagsunod sa ating Panginoon. Spiritual focus, mga kapatid. Thank you, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Yes, Lord. Heavenly Father, we want to thank you. You are so good, God, Lord. Alam mo yung mga nangyayari sa amin. Alam mo yung mga nag-distract sa amin. Kaya Lord, in the name of Jesus, naman nagpapabagal, Panginoon, nagpapawala sa focus namin, sa paglakad namin sa inyo, sa pangalan ni Jesus, Lord. Inaalis mo sa aming buhay, Lord, at pinapalitan mo, Panginoon, ang iyong mga salita, Lord God, upang lagi kami tumuon. Upang laging tumuon ang aming paningin sa iyo, Lord. Sa kabila ng aming pinagdadaanan namin, Lord God, lagi namin ituon ang aming paningin. Itutok, Lord, ang aming pananampalataya sa iyo, Lord Jesus. Salamat po, Lord. Tulungan mo kami. Itong last quarter na to, Lord, kung ano yung pinapagawa namin, pinapagawa na sa amin, Lord, magawa po namin, Lord God. Mapagtagumpayan namin ang taon na to, Panginoon. Tulungan mo kami to stay on track, Lord God. Renew, reset, realign our focus on you, Jesus. Salamat po, Lord, maging sa aming pagsunod sa iyo, Lord God. Marami sa amin ang halimot ng Panginoon.
Pero salamat sa iyong salita, Panginoon, pinapaalala mo sa amin, Lord, to remain focused on your word. Remain focused on your promises, Lord. Remain focused on the price na naghihintay sa amin. Salamat po, Lord, we will do everything, all the tithes and love offering, Panginoon. Ikaw ang magpapalago nito, ikaw ang magpapatuloy na magbibigay, magpupuno sa mga pangangailangan natin. Natas namin lahat ito. In Jesus' name, amen and amen. Thank you, Lord, we pray the spiritual focus this month of September. Even when I don't feel like you're working, you never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I lose
see it, you're working. When I can feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I can feel it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I can feel it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop light into darkness, my God,